Ramdam ni Raven ang pagod dahil na rin sa ilang oras na biyahe. Yun pa lang ang unang beses niyang tumuntong sa Maynila sapagkat nais na ng kanyang ama na doon siya tumira sa bahay nito kasama ang bago nitong pamilya. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, pumayag na rin si Raven. Walang mangyayari sa buhay niya kapag mananatili lamang siya sa probinsya kasama ang kanyang lolo at lola. Kailangan kasi niyang makapagtapos ng kolehiyo at nangako naman ng kanyang ama na pagtatapusin siya nito. 10 taon pa lamang kasi siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. May sarili ng pamilya ang kanyang ina at minsan na rin siyang namalagi sa piling nito ngunit hindi sila magkasundo ng kanyang kapatid na lalaki rito. Samantalang ang kanyang ama naman nagkaroon na rin ng bagong pamilya sa Maynila at hindi niya nakilala ang mga ito. Sinundo naman siya ng kanyang ama sa pinaghintuan ng bus na kanyang sinakyan. May kaya sa buhay ang kanyang ama kaya naman dala-dala nito ang sasakyan. Kasama rin ito ang asawa nitong nanundo sa kanya kaya nakilala niya ang kanyang madrasta. Mukhang mabait naman ito kaya okay na rin kay Raven. Maraming katanungan sa kanya ang kanyang ama habang sila ay nasa daan. Magalang naman niya itong sinagot hanggang sa marating nila ang isang malaking bahay. Nang makita ni Raven ang bahay ay nag-isip siya. Bakit nga ba niya ginustong manirahan sa maliit na barong-barong sa probinsya samantalang naroon ang napakagandang bahay ng kanyang ama? Hindi lubos maisip ni Raven na ganoon pala kayaman ng kanyang ama. Kung sana dati pa siya pumayag na tumira sa bahay na ito, ay sana dati pa maganda ang buhay na meron siya. Nang makapasok sa malaking bahay, ay may babae silang naabutan sa malaking sala ng bahay. Nakaupo ito at kitang-kita ang makinis at mahaba nitong binti. Paano ba naman? Isang maikling short lamang ang suot nito na pinarisan ng sando na nakalabas ang pusod. Maganda ang babae. Parang model ang dating sapagkat may katangkaran. Mukhang mayaman din ang balat nito na talaga namang pumukaw sa atensyon ni Raven. Ipinakilala siya ng kanyang ama sa babae at napag-alaman na niyang anak pala ito ng asawa ng kanyang ama. Hazel ang pangalan nito at nagawa pa nga nitong makipagkamay sa kanya na siya namang tinanggap niya. Napakalambot ng palad ng babae. Halatang lumaki nga na mayaman. Siguro kaya iniwan ng kanyang ama ang kanyang ina dahil mahirap lamang ito. Naghanap siguro ang kanyang ama ng mayamang babae rin katulad ng asawa nito ngayon. Hindi madali ang lumaki sa hindi buong pamilya. Para bang hindi siya katulad ng ibang bata noon na may mga magulang na gumagabay. Ganun pa man, matagal na ring tinanggap ni Raven ang bagay na iyon. Siguro ganun nga talaga ang buhay. Babawi na lamang siya sa kanyang magiging pamilya balang araw. Hindi niya hayaang mawala sa kanya ang kanyang binuong pamilya. Hazel, ihatid mo si Raven sa magiging silid niya rito at kailangan na naming umalis ng Tito Harry mo. May importante kaming lakad ngayon kaya ikaw na munang bahala kay Raven. Raven, feel at home. Wika ng asawa ng kanyang ama na siya namang ikinatango niya. Nagpaalam na nga sa kanya ang kanyang ama at may lalakarin umano ang mga ito. Maya-maya nga lang, naiwan na sila ng mga ito. Hindi naman alam ni Raven kung ano ang kanyang sasabihin sapagkat masyado pa siyang nahihiya sa babae. Hanggang sa nakita niya itong tumayo at sinabihan siyang sumunod. Dinala siya nito sa kanyang magiging silid at kinausap siya na parang matagal na silang magkakilala. Nakapagluto na ng tanghalian si Manang kaya ilagay mo na lang muna yung mga gamit mo dito nang makakain na tayo. Wika nito na kinuha na sa kanya ang daladala niyang bag. Maya-maya pa, hinila na siya nito palabas at kakain na raw sila. Nakakaramdam na rin naman siya ng gutom kaya naman sumunod na lamang siya sa babae. Napakaganda rin ang pakikitungo nito sa kanya at napapansin din niya ang malalagkit na titig nito sa kanya. Para bang may ibang ibig sabihin yun? Naroon na sila at magkaharap sa hapagkainan. Marami ang pagkain na kahain habang siya nakakaramdam pa rin ng hiya. Hindi mo ba nagustuhan ang niluto ni Manang? Masarap siyang magluto, tikman mo. Alok pa sa kanya ni Hazel kaya naman tinikman na niya ang pagkaing nasa kanyang harapan. Masasarap nga ang mga iyon kaya naman
Hindi na rin niya napigilan ang kanyang gutom. Isang buwan na lang at magbubukas na ang klase. Makakapag-aral na rin siya sa kolehiyo at kapag siya'y nakapagtapos, tsaka na lamang niya tutulungan ng kanyang lolo at lola. Alam mo, napakatahimik mo. Like, hello, hindi masama ang kausapin ako. Don't tell me, masyado kang nagagandahan sa akin. Natigil naman siya sa sinabi ng babae at sa puntong yun, siya ay natawa. Maganda ka naman talaga. Sa wakas, nagawa niyang bigkasin. I know, hindi na bago sa akin. Ako pa ba? Mukhang may kayabangan din ng babae sa kanyang harapan, ngunit napaka-cute nitong tignan. Mukhang magiging exciting ang kanyang bagong buhay. Tiyak na mag-e-enjoy siyang kasama si Hazel. Bukod sa talkative ito, hindi rin nakakasawa ang maganda nitong muka. Idagdag pa ang napakagandang katawan ng babae. Ang unang araw ni Raven sa bahay ng kanyang ama, hindi naman naging boring. Sa katunayan, mukhang naging malapit sila ni Hazel sa isa't isa. Mukhang sanay na ito sa lalaki at hindi man lang naiilang na siya ay naroon. Kinagabihan nga, naroon sila sa silid nito. Inaya kasi siya nito na mag-movie marathon habang pinapapak nila ang ginawa nitong popcorn. Ang sabi nito ay baka kinabukasan para uuwi ang kanilang mga magulang. Maganda rin naman at mukhang pareho sila ng hilig panoorin. Horror love story ang kanilang pinanood at talaga namang exciting ang ganoon. Pinili pang patayin ni Hazel ang ilaw sa loob ng silid nito nang sa ganoon daw magkaroon ng thrill ang kanilang panunood. Nagsimula na nga ang palabas. May malaking TV kasi roon si Hazel at napakalawak din ang silid. Tahimik lamang siyang nakaupo sa gilid ng kama ng dalaga habang panaka-naka ay sumusubo ng popcorn. Panay rin ang palaisipan ni Hazel habang sila ay nanonood. Marami itong tanong tungkol sa palabas na maging siya hindi naman alam ang kasagutan. Wala namang kakaibang nangyari ng gabing yun hanggang sa mabilis nang lumipas sa mga araw. Mas naging malapit sila ni Hazel sa isa't isa. Palagi nga siya nitong isinasama sa tuwing ito ay gumagala. 2 linggo na lang at pasukan na. Nakapag-enroll na rin siya sa papasukang universidad at magkasama pa sila ni Hazel. 1 taon lang naman kasi ang tanda niya rito at sa araw-araw, sunod-sunuran lamang siya sa babae. Wala namang mali siya sa kanya ang pagdikit nito sa kanya araw-araw. Ngunit nagsimula lamang siyang mailang nang minsang lihim niya itong nahuli sa loob mismo ng silid nito. Gabi na noon at yayayain niya sana itong manood ng palabas sa TV. Iba ang naabutan ni Raven ng gabing yun. Nakalimutan yatang ilak ni Hazel ang pinto. Kaya naman nang sumilip si Raven, kitang-kita niya ang babae. Nakaharap ito sa computer habang may katawagan na isang lalaki. Nakita rin ni Raven na parang may ginagawa ang babae sa kanya. Hindi niya maaninag kung anong eksaktong ginagawa ng lalaking nanonood dito. Aalis na sana si Raven, ngunit tila napako ang kanyang paningin sa napakagandang si Hazel. Sa katunayan, pwedeng-pwede itong maging artista. Artistahin kasi ang muka at ang katawan nito at hindi napigil ni Raven ang mag-init ang katawan niya. Simula ng gabing yun, nagkaroon na siya ng pagnanasa sa babae. Para bang sa tuwing kaharap niya ito ay nananatili itong napakaganda. Isang gabi nga, naroon sila at nanonood na naman ng palabas sa telebisyon. Hindi na nag-abala pa si Hazel na patayin ng ilaw sapagkat comedy naman ng palabas. Medyo boring nga ang palabas na yun para kay Raven. Palalim ng palalim ang gabi, ngunit wala pang balak na umalis roon si Raven. Para bang may nais siyang gawin at hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa ang kanyang nais. Ikaw na muna ang manood ha, magpapalamig lang ako ng katawan. Masyado kasing malagkit. Babasain ko lang yung katawan ko. Sabay tayo nito na kanya namang hinayaan. Sinundan pa niya ito ng tingin hanggang sa marating nito ang banyo. Napakaganda talagang tignan ng bawat pag-indayog ng balakang ng babae. Para bang gusto niya iyong takbuhin at hawakan. Naghintay pa ng ilang minuto si Raven bago lumabas ng banyo si Hazel. Nakatapi na lamang ito ng tuwalya.
Kaya naman, ganoon na lamang ang ginawang paglunok ni Raven. Amoy na amoy niya ang mabangong halimuyak na nanggagaling kay Hazel. Para bang habang tumatagal siya sa kanyang kinauupuan, tuluyan na siyang nawawala ng kontrol. Hindi siya mapakali hanggang sa makita niyang bigla na lamang bumagsak sa sahig ang tuwalyang ginamit ni Hazel. Buong akala ni Raven, hindi iyon sinasadya, ngunit napanganga na lamang siya nang makitang nakatingin sa gawin niya ang babae at talagang sinadya nitong magpa-cute sa kanya. Halos hindi ma-process sa kanyang utak ang mga nangyari. Para bang napako lamang ang kanyang mata sa babaeng nasa kanyang harapan. Maya-maya pa, humakbang ito palapit sa gawin niya. Ibang-iba ang tingin nito sa kanya. Nangungusap at talaga namang siya'y naaakit. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi niya magawang kumilos sa kanyang kinauupuan. Nakatingala lamang siya sa magandang dilag na noon ay tuluyan ng nakalapit sa kanya. Hanggang sa kinuha ng babae ang kanyang kamay, tsaka ayun ipinahawak sa braso nito. Hindi mo ba nararamdaman? Pabulong na tanong nito na siyang ikinalito niya. Pakinggan mo, Raven. Hindi ba at mabilis ang tibok ng puso ko? Gusto kita, Raven. So please, gawin natin ang bagay na iyon. Pakiusap, Raven. Namilog ang mga mata ni Raven. Iniisip niya na baka nananaginip lang siya, na baka namamalikmata lamang siya. Ngunit nagawa na siyang halikan ng babae. Halik na hindi niya inaasahan, kaya naman nagkaroon pa ng pagkakataon si Hazel na sakupin ng kanyang mga labi. Ramdam niya ang init, kahit naman siguro sinong lalaki manginginig sa ganoong sitwasyon. Biglaan, ngunit pakakawalan pa ba ni Raven ng ganoong pagkakataon? Tumugon siya sa halik ng babae at niyapos ang babae. Para bang napaka-perpekto ng hugis ng katawan nito. Katawan nito na talaga namang hindi na siya makakapaghintay pa. Mas lumalim pa ang halik na kanilang pinagsaluhan hanggang sa nagawa niya itong ihiga sa sarili nitong kama. Ngunit bago ang lahat, inutusan muna siya ni Hazel na siguraduhing nakasarado ang pinto ng silid nito. Tumalima naman siya at talagang halos hindi na magawang maghintay pa ng matagal. Nang mailak niya ang pinto, dali-dali siyang bumalik sa kinahihigaan ng dalaga. Mabilis na niyang sinakop muli ang labi nitong malambot at kaagad na napakapit naman ito sa kanyang batok at ipinaubaya sa kanya ang lahat. Pilit nang pinipigilan ni Hazel ang paghiyaw dahil sa ginagawang pagpapasaya ni Raven sa bagay na iyon sa kanya. Patindi ng patindi ang ginagawa ni Raven. Walang katulad sa ligaya ang naramdaman ni Raven nang tuluyan niya nang makuha si Hazel. Napapahigpit naman ang paghawak sa kanya ni Hazel, sabay ng pagbulong nito sa kanyang pangalan. Salubong ang mga kilay nito ng kanyang abutin ng mga labi nito at binigyan niya ito ng mas malalim pang halik. Kasi simula pa lamang nila. Ngunit gusto nang marating ni Raven ang dulo. Ayaw niyang matapos ang ganoong tagpo at kulang na lamang durugin niya si Hazel. Labis ang panggigigil niya rito. Halos masira na nga ang kama. Walang makakapigil kay Raven ng mga oras na yun. Kailangan niyang magawa ang kanyang nais nang sa ganoon hanap-hanapin siya ni Hazel. Ganoon na lamang ang ginawa niyang pagkagat sa labi sapagkat masyado na siyang nasasayahan. Pinipigilan niya ang kanyang nalalapit na pagdating sa dulo. Ngunit ilang saglit nga lang, tuluyan na iyong narating. Binuhos niya ang lahat at saglit na nagpahinga. Ngunit parang hindi pa nasyasyahan si Raven, kaya naman muli nilang ginawa ang bagay na iyon. Nasa iisang bahay lamang sila nakatira at walang makakapigil sa kanila. Katulad ng gabing yun, tiyak na natutulog na ang kanilang mga magulang. Buong akala ng mga ito, nanonood lamang sila ng movie ni Hazel. Ang hindi alam ng mga ito ay nagsisimula sila sa kakaibang gawain. Ayos lang naman iyon sapagkat hindi naman sila totoong magkapatid. Wala namang masama sa ginagawa nila as long as walang nakakahuli sa kanila at hindi iyon malalaman ng kanika nilang mga magulang.
Nang gabi ngang yun, nakatatlong beses pa sila ni Hazel, kaya naman nang matapos, talaga namang pagod na pagod silang pareho. Nang sumunod na araw, naging madalas sa mga ginagawang iyon ni na Raven at Hazel. Akala ng binata, wala nang katapusan ng kaligayahang kanyang nararamdaman sa tuwing kasama niya ang babae. Wala mang malinaw sa sinasabi ni Hazel kung ano ba talagang meron sa kanilang dalawa, hinayaan na lang niya. Alam niya sa kanyang sarili na hindi lamang ang bagay na iyon ang kanyang habol sa babae. Habang tumatagal kasi, nagkakaroon siya ng pag-ibig para sa babae. Ngunit isang gabi, hindi nakauwi ang kanilang mga magulang at kasalukuyan niya ring hinihintay si Hazel. May pinuntahan kasi ito mula pa ng tanghali at sumapit na ang 6:00 ng gabi, hindi pa rin ito nakakauwi. Ganoon na lamang ang pag-aalala ni Raven at naghintay pa siya ng kalahating oras. Nang sa wakas ay nakauwi na si Hazel, ngunit ganoon na lamang ang pagtataka ni Raven nang makitang may kasama si Hazel, isang gwapong lalaki na ng kanyang salubungin na mga ito, isang simpleng ngiti lang ang iginawad ni Hazel sa kanya, sabay pakilala nito sa kasamang lalaki. Ganoon na lamang ang gulat ni Raven nang mapag-alamanan na BF pala nito ang lalaki. Buong akala ni Raven walang boyfriend si Hazel. Buong akala niya gusto siya nito sapagkat hindi nawala sa kanyang alaala ang sinabi nitong gusto siya nito, tapos magdadala ito ng lalaki sa bahay nila at sasabihing boyfriend nito yun. Paano naman sila? Ano ang mangyayari sa kanila? Ano ang ibig sabihin ng mga nangyayari sa kanila gabi-gabi? Ganoon na lang ba iyon? Ganoon pa man, hindi niya nagawang magsalita. Para bang wala naman siyang karapatan. Ang tanging nagawa na lamang ni Raven ay ang tahimik na nasasaktan. Para bang nagkaroon siya ng una niyang kabiguan. Huwag mong sabihin kina mami na may dinala akong lalaki rito ha. Ikaw lang ang nakakaalam nito. May tiwala ako sa iyo. Sabay kindat pa nito sa kanya na mas lalo niyang ikinainis. Nagawa pang pumasok ng mga ito sa silid ni Hazel. Alam na kaagad ni Raven kung anong gagawin ng dalawa sa loob. Gusto niyang magmura at sabunutan ng kanyang sarili. Pinaglalaruan lamang pala siya ni Hazel. Nagpapagamit ito sa kanya habang mayroon naman pala itong tunay na may-ari. Yun ang unang beses na nasaktan siya dahil lamang sa isang babae. Kung ganoong pinaglalaruan lamang siya ng babae, makikipaglaro siya rito. Hindi siya dapat masaktan. Ang mga babaeng katulad ni Hazel na kung kani-kanino lamang kumakama ay hindi dapat kahumalingan ng isang lalaking katulad niya. Lalaki siya at walang nabawas sa kanyang pagkalalaki. Kung mayroon mang talo sa kanilang dalawa, yun ay walang iba kundi si Hazel. Nagmukmuk na lamang sa kanyang silid si Raven ng gabing yun. Masama ang kanyang loob at talaga namang gigil na gigil sa galit. Natulog siya nang hindi nakakain ng hapunan, ngunit nagawa pa siyang gisingin ni Hazel at sabihing kumain. Hindi siya tumalima at nagkunwaring tulog. Ganun pa man, hindi siya tinantanan ng babae hanggat sa napilitan siyang dumilat. Malambing siyang niyakap nito, tsaka bumulong sa kanyang tenga. Naghintay ka ba sa akin? Sorry natagalan kasi. Iba na ang tinutukoy nito, kaya naman mas lalo akong nainis. Kung alam lamang nito kung paano niya kontrolin ang galit na kanyang nararamdaman. Hindi mo sinabing may boyfriend ka na pala. Puno ng hinanakit na wika niya. Naramdaman naman niya ang paghalik nito sa kanyang noo, sabay yakap ulit sa kanya. Talagang iba rin si Hazel. Hindi malang ito nandidiri sa sarili. Noong mga panahon kasi na yun, malayo si Mark Hanggang video call lang kami at hindi iyon sapat. Kaya nga ikaw na lang yung pinagtiyagaan ko. Okay lang naman 'di ba? Nagustuhan mo rin naman Sa narinig, mas lalo siyang bumilib. Hindi ba sabi mo gusto mo ko? Galit na ang kanyang boses sapagkat hindi na siya makapagtimpi. Oo nga, gusto nga kita. Gusto kitang makasama at gawin yun. Anong masama ron? Tsaka bakit ka ba nagagalit? Hindi mo ba nagustuhan ng mga ginagawa natin? O baka naman gusto mong gawin natin ngayon yun? Raven, masyado akong pagod pero hindi naman kita tatanggihan. Gustong gusto talagang matawa ni Raven. Nababaliw na siya sa pag-iisip ni Hazel. Anong klaseng babae kaya ito? Anong klaseng pagpapalaki ang ginawa rito ng kanyang ama at ang mami nito? Talagang wala na siyang masabi.
Oo nga't gusto niyang parusahan si Hazel, ngunit hindi sa gabing yun. Masyado siyang nandidiri rito, lalo pat alam niyang katatapos lamang itong gamitin ng BF. Kaya pala minsan, nakita niya itong may ka-video call at talaga namang kung anong ginagawa. Ginawa lamang pala siya nitong pampalipas oras habang wala ang boyfriend nito. Magaling, talagang may kuluring itinatago si Hazel. Umalis siya sa kanyang kama tsaka diretsong lumabas. Kakain na lamang siya ng sa ganoon, maibsan ng kanyang gutom. Mas mainam na yun kesa naman intindihin niya ang babaeng katulad ni Hazel. Walang kwenta at talaga namang hindi dapat tinutularan. Pero dahil sa lalaki siya, gagamitin lang din niya si Hazel para sa kanyang pansariling pangangailangan. Titignan na lamang nila sa huli kung sino ang talo, kung sino ang mas nadehado. Paglalaroan niya si Hazel at hindi niya ito titigilan hanggat sa hindi ito nadudurog. Kailangan niya itong masaki ng gusto bago niya ito pagtatawanan. Kinabukasan, pagkaalis ng BF ni Hazel, tsaka na pinasok ni Raven ang babae sa silid nito. Gulo-gulo pa ang buhok nito at magulo rin pati ang silid. Sa puntong yun, tila hindi na nakilala ni Raven ang kanyang sarili. Para bang gusto niyang manipulahin ng babae at gawin nito ang kanyang mga iuutos. Maligo ka muna, nakakadiri. Wika pa niya sa babae na imbis ikagalit nito, tila natawa pa. Sinunod naman ito ang kanyang utos at pumasok na ito sa banyo. Tiyak na tanghali na ang uwi ng kanilang mga magulang. Nawawalan na rin naman ng gana si Raven na kunin si Hazel doon sa ibabaw mismo ng kama ng babae. Kaya naman, pumasok na siya sa banyo. Tiyak na napagod ito ng husto sa boyfriend nito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at wala na siyang balak na magpaligoy-ligoy. Isa lang ang kailangan niya at iyon ay ang marating ang dulo. Kaya naman, agad-agad na nga niyang ginawa ang bagay na iyon kay Hazel. Matagal bago nila narating ang dulo. Kung ano man ang ginawa niya, nararapat lamang iyon kay Hazel. Deserve nito ang ganong klaseng pagtrato. Walang kwentang babae na talaga namang pinandidirihan niya. Isa pang rason kung bakit ganoon na lamang ang galit niya kay Hazel dahil nadismaya siya. Buong akala niya, ito na ang babaeng mamahalin at pahalagahan niya habang buhay. Akala niya, ito na ang perpektong babae. Ngunit mali pala siya. Masahol pa ito sa mga babaeng bayaran. Kaya dapat lang ang mga ginawa niya sa babae. Hinding-hindi siya magsisisi.